Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa 3 main types of transfer of learning. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa 3 main types of transfer of learning. Transfer of learning refers to the process by which knowledge, skills, abilities, or attitudes learned in one context influence or impact learning in another context. Ang transfer of learning ay tumutukoy sa pagkakaroon ng epekto ng una nang natutuhan sa bagong matututuhan. Maaaring maging maganda ang epekto nito sa bagong matututuhan o kaya naman maaaring hindi maging maganda yung epekto o kaya naman yung panghuling type which is wala namang magiging epekto. Mamaya, mas maunawaan nyo sa pamamagitan ng ilang mga halimbawa. Tulad ng binanggit ko kanina, mayroon tayong tinatawag na positive transfer na kung saan nagiging maganda yung epekto ng pagkatuto sa isang bagay sa pagkatuto ng bagong bagay. Sumunod naman, negative transfer. Ito naman ay hindi naging maganda yung epekto ng pagkatuto ng unang bagay sa pagkatuto ng bagong bagay. At yung panghuli ay zero transfer. Ibig sabihin, walang epekto kahit na natutuhan na yung isang bagay kapag pinag-aralan yung panibagong bagay. Para sa una, positive transfer. When previous learning helps in acquiring new knowledge or skills. Tinatawag nating positive transfer kapag ang natutuhan mo sa sitwasyon A ay magagamit mo ulit sa sitwasyon B para mas mapadali yung pagkatuto mo. Ulit, positive transfer yung tawag kapag yung natutuhan mo sa sitwasyon A ay magagamit mo para mas mapadali yung sitwasyon B. Halimbawa, para mas madali ninyong maunawaan, learning to play the violin makes it easier to learn the cello. Katulad ng binanggit ko kanina, kapag positive transfer, yung natutuhan mo sa sitwasyon A ay magagamit mo para mas mapadali yung pagkatuto mo sa sitwasyon B. So sabi dito sa halimbawa, kapag sanay ka na mag-violin, madali na lamang sa iyong matuto tumugtog ng cello. Kasi kung titignan nyo, violin at cello, halos magkahawig sila, kahit sa itsura. At sa pag-play ng instrument na to, halos magkahawig lang din. So kapag sanay ka na mag-violin, malaki yung chance na masanay ka rin sa paggamit ng cello. Sumunod naman na halimbawa, knowing basic arithmetic helps in learning algebra. Ulit, knowing basic arithmetic helps in learning algebra. Kapag ikaw marunong ka na ng addition, subtraction, multiplication, and division, madali na lamang sa iyo ang algebra. Katulad ng nasa halimbawa, may makikita kang plus sign. Kung sanay ka na mag-addition, madali na lamang sa iyo ito. Pero kung hindi, syempre kailangan aralin mo pa kung paano mag-add. At kapag sinabi nating positive transfer, makatutulong yung natutuhan mo sa sitwasyon A kapag pinag-aralan mo yung sitwasyon B. Ang sumunod naman ay tinatawag nating negative transfer. When previous learning interferes with or hinders new learning. Kabaliktaran lamang ito ng positive transfer. Pag sinabi nating negative transfer, ito ay nangangahulugan na kung saan yung natutuhan mo sa sitwasyon A ay magiging hadlang para madali mong matutuhan yung sa sitwasyon B. Pwede ring sabihin na yung natutuhan mo sa sitwasyon A, mas magpapahirap para matutuhan mo yung sitwasyon B.
Narito ang ilang mga halimbawa para mas madali ninyong maunawaan ang negative transfer. Example, switching from a QWERTY keyboard to an ASCII layout may lead to typing errors due to muscle memory. Yung paggamit daw ng QWERTY keyboard ay maaaring humadlang sa pagkatuto mo sa paggamit ng ASCII keyboard. Kasi syempre, sanay ka na sa QWERTY na arrangement ng mga letters. Pero nung ginamit mo yung ASCII, imbis mapadali, lalo pang napahirap. Kasi nga, sanay ka na doon sa QWERTY. So ngayon, bago na namang pag-aaral, bago na namang pagsasanay. Ikalawa namang halimbawa ay shifting from automatic motor to manual motor driving. Dahil nga sanay ka na sa automatic, maaaring mahirapan ka na matutuhan yung paggamit ng manual. Kasi syempre, may mga mag-iiba. Huling type ng transfer na tatalakayin natin ngayong araw ay tinatawag na zero transfer. Kung sa positive transfer, maganda yung naidudulot. Sa negative transfer naman, hindi maganda yung naidudulot. Kapag naman sinabi nating zero transfer, ibig sabihin walang naidudulot. Zero transfer refers when previous learning has no impact, neither helpful nor harmful on new learning. Na mas madali ninyong maunawaan ay narito ang ilang mga halimbawa. Learning how to paint does not influence learning how to ride a bike. Ibig sabihin daw, ito ay zero transfer dahil kahit nasanay kang mag-paint, wala itong epekto sa kakayahan mong matuto sa pagsakay ng bisikleta. Kahit gaano kakagaling magpinta, wala itong epekto sa pagkatuto mo sa paggamit ng bisikleta. Being a good cook does not affect the ability to play a musical instrument. Ito ay under ng zero transfer dahil kahit gaano kakagaling magluto, wala itong epekto sa kakayahan mo na tumugtog ng mga instrument. Muli, kapag sinabi nating 3 types of transfer of learning, narito ang positive transfer, sumunod negative transfer, ikatlo zero transfer. Kapag sinabi nating positive transfer, magandang naidudulot nung una mo nang natutuhan sa sitwasyon A kapag inaral o pinag-aralan mo yung sitwasyon B. Kapag naman sinabi nating negative transfer, hindi maganda o hindi napadadali ng natutuhan mo sa sitwasyon A kapag nag-aral ka sa sitwasyon B. Sumunod, zero transfer, walang epekto yung natutuhan mo sa sitwasyon A sa pagkatuto mo sa sitwasyon B. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.